Magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat kung anong oras naman ito napapanood. Okay, re-reactan natin itong video ng ating paboritong pseudo lawyer, pseudo law expert uh, mula sa Cavite, no? Si Ferdinand Baarde. Okay. So, pakinggan natin. Shout out pala kay kay Dom Sebastian sa pagpasa nito sa akin. Okay. Lalabas ho dito na para bang meron akong bias eh. Okay, so lalabas daw na meron siyang bias. By the way, ano yung context nito? Sinasabi niya kasi na sinungaling daw si Yulen Marcos, tapos lahat kaming mga nagre-react dito kay Kulaong ay nagsisinungaling. So, pakinggan natin kung gaano siya ka-hindi biased. Diba? Pwedeng magicin ko eh. Tama, mali. Pwede niyong palabasin na minamagic ko lang. Minamagic mo naman talaga. Hindi mo nga pinapakita yung ano eh. Sige, kung meron kang kopya ng decision, i-discuss mo dito. Kung meron kang kopya ng decision ng acquittal ni FLM dyan sa anti-alias law, ipakita mo. 'Di ba? At talakayin mo. Talakayin mo. 'Di ba? Pwedeng niloloko kayo. Ayaw ko ng gano'n. Mas maganda kung kayo nanloloko ka naman talaga. mismo mag-compute. Kasi hindi na kayo naniniwala sa sinasabi ko eh. Sa dami ba naman ng beses mo na nagsinungaling ka? 'Di ba? Tungkol diyan sa kaso na 'yan, bakit ka papapaniwalaan? Ewan ko nga ba't may nakikinig pa sa'yo. 'Di ba? Oh. Kaya maganda kung kayo mismo mag-compute. At maganda kung kayo mismo din yung kumuha ng sarili nyong desisyon niyan, no? Kung 3 years nga ba yun? 'Di ba? Yun lang yun tignan natin kung tama yung sinasabi niya Kasi ang sinasabi kasi ni Yulen diyan, 3 years na kulong si FLM dahil sa anti-alias law, 'di ba? Ang sinasabi nito ni Baarde, hindi naman daw 3 years 'yon. No, kasi actually 4 years kasi yung minimum ng yung parusa dito sa anti-alias law. So, kung naka 3 years na siya diyan, no, pwede naman na talaga na hindi na hindi na sagutin yung appeal ng Hindi nga talaga kasi alam nito ni Baarde. Hindi niya nabasa yung desisyon. Sinabi na nga doon sa decision mismo na hindi. Yung prosecutor ay hindi nag-comment doon sa appeal ni FLM. 'Di ba? So, sino ba mas marunong, yung korte ba o ito si Baarde? Although malabo naman 'yon dahil 'di ba? Hindi naman ganoon ang batas eh. Pag nag-violate ka. Sa 6 months yun. Lalabas ho dito. Okay, so yun, no? Pakinggan natin yung isa pa, yung karugtong niya, no? Yung karugtong niyan. Walang sound. Sabi niya, although malabo naman 'yon dahil 'di ba? Hindi naman ganoon ang batas eh. Pag nag-violate ka. Sa 6 months yun. Doon sa anti-alias laws, 3 years and 6 months. Ayun, nakulong siya ng certain hindi ko tiyak kasi February 2023, May 19, 2020 nakulong si FLM, 'di ba? Tapos February 2023 nakalabas siya. So kung 2020 'yon, halos 3 taon nga talaga 'yon. Yung 3 and 6 months na sinasabi ni Yulen, malamang nagkamali lang si Yulen doon. Pero definitely May 19, 2020, tapos yung promulgation nito February 2023. So ilang taon 'yun? 'Di ba? Pwede nating sabihin 3 taon nga talaga. Kasi February. 'Di ba? February 2023. Okay, ngayon, doon sa 3 years and 6 months, binuno na ni Kulaong yun. Tapos na yung binuno ni Kulaong yun. Hindi po.
Ibig sabihin, Hindi daw. Okay, sige, pakinggan natin. Para bubuno yun. okay, mag-appeal man sila sa court, yung prosecutor, as in, hindi na rin siya mag-a-attend doon kasi kahit mag-attend siya doon, wala na, binununan ni Kulaong. Yes, true. Totoo naman yun eh. Kasi magsasayang lang ng magsasayang lang ng resources ang prosecution diyan. Kasi nakulong na si FLM ng mabubuno niya na yung parusa na ipinapataw sa anti-Elias. Yan, ito, nandito nakasulat kung ano yung parusa sa anti-Elias law, no? Section 5, any violation of this act shall be punished with imprisonment of from 1 year to 5 years and a fine of 5,000 to 10,000 pesos. Huwag niyong pansinin yung fine kasi this is promulgated 1969. So, hindi na yan relevant, no? Mag-focus tayo dito sa 1 year to 5 years ang imprisonment. Ngayon, irrelevant na rin kasi kung siya ay nakulong ng 3 years o 2.5 years. No? Kasi nabuno niya na yung kalahati ng 1 to 5 years. So, tama yung sinasabi ni Yulin na talaga namang kahit hindi ka na mag-appeal diyan, kahit hindi ka na mag-comment diyan sa appeal ni Kulaong, nakuha mo na yung gusto mo, which is makulong siya within the limits prescribed by law, 'di ba? So, pakinggan pa natin kung ano pa yung sinabi ni Baarde, no? Okay, so pagpatuloy natin yung video, no? As in, hindi na rin, kasi naka 3 years and 6 months na si Kulaong doon. Kaya wala ng interest, nag-loss of interest na lang yung prosecutor doon. Tignan mo, no? Ayaw ipakinig ni Ferdy Baarde yung sinasabi, no? Ayaw ipakinig. Inaano niya, tinatapalan niya ng boses niya para hindi mapakinggan yung puno-punto. Na umattend kasi nga, napagbayaran na ni Kulaong dahil 3 years and 6 months. Ng pusang galaw. Basahin mo kasi yung facts. Basahin mo lahat yun. Tama, basahin mo yung facts. Ang sagot mo lang, ang bobo mo. Basahin mo yung facts at ipakita mo dito sa sa mga viewers mo para makita nila kung nagsisinungaling ka ba talaga o hindi. Kung nagsisinungaling ba si Yulin o hindi. Intindihin mo, bobo. Ang bobo naman itong David nito, ang hina nito, umintindi. Hindi mo naintindihan yung sinasabi ni Yulin Marcos dyan? O diba, inaaway na si David. May 19 na huli. Nakulong siya May 19. Alam nga bang February 20, na-reverse daw, hindi August 2022. 2023 na. O sige, pagbigyan natin. Anong August pagbigyan natin? Yun ang totoo. Hindi mo lang naintindihan kasi hindi ka naman talaga matalino, Ferdy. Parating nyo to sa kanya, no? Hindi ka talaga matalino, Ferdy. Akala mo lang. Akala mo expert ka sa batas. Hindi ka nga nakarating ng Hindi ka nga nakapasok ng korte kahit kailan. Ito na, August 22. Gawin na natin February 23. Alam nga bang August? Di lalong umigsi yan. So magsisimula tayo doon sa pinakauna. Yung nahuli siya May 19. Pagkatapos, noong February 2023, nung August, yan, nakalagay naman, yung August, guilty siya. So, mga ilang buwan. Tingnan mo, no, talagang, ang liit-liit lang nung babasahin niya, nag-i-stumble pa siya kung ano yung sasabihin niya. Nag-ano kagad sila dyan, nag-appeal sila dyan, kasi, yan, ito yung part na pinakamahalaga na sasabihin niya, no? Nakalagay kasi dyan, Norman Mangusin. So, hindi pinansin ni Francis. Tignan nyo, napakadelikado niyan. Kung hindi papansinin ni Francis yan at hindi siya dadalo, di madi-default siya. Kung magde-default siya, di lalong hindi siya makakapag-apila. Naka-apila siya. Ibig sabihin, umattend siya dyan. Tsaka paano siya hindi makaka-attend? Under custody siya ng human trafficking. Under custody siya sa kasong human trafficking. So hindi makakadalo dyan dahil
mapipilitan siya dahil under custody siya sa ibang kaso. Masasite in contempt siya. Yan ba yung legal expert na sinasabi nila? Na sinasabi na kiniklaim niya, legal expert daw siya? Because hindi naman ako si Norman Mangusin eh. Bakit ko pupuntahan yung MTC? O yun naman pala, bakit ka nag-appeal? Kung hindi mo kinikilala yung korte na METC. 'Di ba? Walang kaalam-alam tong Ferdinand Baarden na to sa batas. So, di patibong yun. So, hindi nila pinuntahan. Sinungaling, no? Tapos, ginilty siya dun noong August 2022. So, tapos, Actually, ang punto lang nito, hindi na nag-comment yung prosecutor dahil nabuno na ni FLM yung parusa. 1 to 5 years ang parusa sa anti-alias law. Makakuha ka ng 3 years diyan, nabuno mo na kasi 1 year nga yung minimum 5 years yung maximum. Isa pa, kahit hindi naman na mag-appeal hindi na mag-comment yung prosecutor diyan, nakakulong pa rin si FLM. Bakit siya nakakulong? Kasi 'di ba yung human trafficking niya, December 2024 lang siya lumabas doon. So, February 2023 tapos December 2024. Kung ako yung prosecutor, talagang hindi ko na nga talaga yan pupuntahan kasi magsasayang lang ako ng oras. Hindi naman makakapag-bail, 'di ba? Yung unang pinag-usapan natin dito, tinanggihan ng Court of Appeals yung bail niya. 'Di ba? Okay? So hindi pa siya makakapag-bail. Tapos hindi pa rin naman magkakaroon ng conclusion yung kaso niya sa may human trafficking. So yes, makukulong pa rin siya diyan. Lagpas-lagpasan pa ng 3 years. Lagpas-lagpasan pa ng 4 years. 'Di ba? So anong masasabi nyo? No? Comment down below kung anong masasabi nyo. At kung kaya nyo, ipaarating nyo to kay Ferdy Baarde. Paalam.